Masasabi na ang pag-aahente ng lupa ang isa sa mga magagandang gawin para kumita. Lalo na at malakas ang bentahan nito sa kahit na anong panahon. Isa yon sa naging dahilan kung bakit sinubukan ni Sam na pasukin din ang pag-aahente. Nasilaw rin siya sa laki ng perang makukuha niya sa komisyon. Ngunit dahil din dito, nagsimulang magsilakbo ang galit na magdadala sa kanya upang balikan ang kakayahan na matagal na niyang kinalimutan. Ito nga kaya ay makakatulong sa kanya upang makamit ang paghihiganting nais niya o ang magkukulong sa kanya sa kasalanang dapat ay limot na niya. Oo nga, maganda nga ang kitaan dito. Imagine, makabenta ka ng 5 million na halaga ng lupa. May 5% commission ka na. May bonus pang 100k. Dun pa lang sa bonus panalo ka na. Paano pa kung nakuha mo na ang komisyon mo? Kung masipag ka pa, tapos marami kang maibebenta, solid na ang monthly income mo niyan. Magiging mayaman ka na kaagad. Kinakabahan kasi ako sa ganyan eh. Baka kasi mamaya takbuhan lang ako ng makakasama ko. Alam mo naman na may mga nakakagalit sa ganyan. Dami ko na kasing naririnig na ganyan eh. Tatakbuhan ba naman kita? 5 taon na tayo magkakilala, Sam. Alam mo naman na noon pa man, matagal ko na itong ginagawa. Kahit magtanong ka pa sa mga kasamahan kong ahente ng lupa, wala akong tinabla sa kanila. Tignan mo si Marie. Hindi ba nakapagpatayo na siya ng sarili niyang bahay? Dati magka-partner kami niyan. Kaso, nagsolo na siya ngayon kasi gusto niya siya lang ang mag-isa sa komisyon. Pero ikaw kasi, hindi mo pa pwedeng gawin yun. Dahil bago ka pa lang. Mahirap kang makahanap ng may-ari ng lupa na magtitiwala sa'yo. Ako, marami na akong kakilala. Kaya nga gusto kitang maipasok sa ganitong linya. Kasi nararamdaman kong magaling ka rito. Para naman makaangat ka na rin sa buhay. Sino-sino ba naman ang magtutulungan, di ba? Tayo-tayo lang na may hirap, na may pangarap sa buhay. Sige, kakausapin ko muna si Mister. Basta balitaan mo ko ha. Bukas ipapakita ko sa iyo yung lupa na ibebenta natin. Para maipaliwanag ko sa iyo ang mga gagawin mo. Madali lang naman yun. Walang trabaho si Sam dahil ang gusto ng asawa niya ay manatili lamang siya sa bahay. Meron silang 2 anak. Ang bunso na lang ang pinag-aaral nila. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin maiwasan na makaramdam sila ng hirap sa buhay. Ginugusto ni Sam na magkaroon pa ng ibang pagkukuhanan ng pera. Sinubukan na niya ang pagbebenta ng mga alahas, ngunit hindi yun malakas sa kanilang lugar. Kahit ang pagbebenta ng pagkain, naging matumal na rin sa kanilang bayan. Nabalitaan niya lang ang ganda ng kitaan sa pag-aahente noong narinig niya ang kapitbahay nilang pinag-uusapan yon. Nang makausap niya si Rick, naengganyo siya, ngunit may pagdadalawang isip pa rin. Nang gabing yon ay kinausap ni Sam ang kanyang asawa at tinanong kung pwede siyang mag-ahente ng lupa dahil pakiramdam niya ay doon sila yayaman. Pumayag naman ang kanyang asawa, ngunit sinabi na huwag niya lang pababayaan ang kanilang pamilya. Sinigurado naman ng ginang na kaya niyang pagsabayin ang pag-aalok ng lupa at ang pag-aasikaso sa kanilang pamilya. Habang nasa kusina, naguhugas ng plato ang bunso niyang anak na si Gigi. 2 lang silang naiwan sa kusina. Ma, narinig ko po usapan niyo kanina ni Papa. Gusto niyo raw po maging ahente ng lupa. Ganun ba yun sa ginagawa ng mama ni Angel? Yung sila maghahanap ng buyer, tapos sasamahan nila yung buyer na tingnan kung maganda yung pwesto ng lupang bibilhin nila? Oo, ganun nga. Di ba ang dami nilang pera? Balita ko nga nakabili sila ng sasakyan tapos cash pa. Kasi ang laking parte ng lupa ang naibenta nila. Ganun nga ang iniisip ko. Baka kapag nakatsyempo ako ng buyer na makakabili ng malaking lupa, baka makapag-start na rin ako ng negosyo. Kaya nga po yun din kasi ang kwento sa akin ni Angel. Siguro mga 2 years na rin yun ginagawa ng mama niya. Maganda nga raw po talaga kasi malaki ang komisyon. Nakakagala nga sila sa ibang bansa
Kaya nga gusto ko sanang subukan. Baka doon ko na makuha ang swerte. Paano? Awang-awa na ako sa papa mo. Matanda na siya tapos panay pa rin ang trabaho. Ayaw rin naman naming iasa sa ate mo ang pagbuhay sa atin. Siyempre tumatanda na rin yun. Kailangan na rin niya ng ipon para kapag nagkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Ayokong isipin niyo na responsibilidad niyo kami. Pero mag-iingat lang po kayo kasi ang sabi sa akin ni Angel, ilang beses na rin daw naloko ang mama niya. Kasi may mga kapwa-ahente raw na ng O11. Minsan daw inaagaw po yung buyers. Kaya dapat talaga matalino pagdating sa ganyan. Huwag daw basta magtitiwala kasi nga malaking pera talaga ang nakasalalay. Si Rick naman ang makakasama ko eh. Mabait naman yon. Ilang taon na kaming magkakilala nun. Siguro naman hindi niya yon gagawin sa akin. Siya nga ang magtuturo sa akin eh. Basta po sinabihan lang kita. Kasi kahit ang mabait na kakilala mo, pagdating sa pera biglang nag-iiba. Lalo na po kayo, mabait kayo. Mamaya lamangan kayo tapos okay lang sa inyo. Kilala ko po kayo, ma. Minsan kahit alam na nga ninyong niloloko kayo, para kayong bulag na binabaliwala lang. Kapag ganyang kalakaran ma, dapat malakas loob dyan. Hindi pwedeng mabait lang. Hindi na kumibo pa si Sam dahil alam niya na may punto naman ang kanyang anak. Sa ngayon ay gusto na muna niyang subukan ang magandang oportunidad na ibinibigay sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, mabilis lang din siyang natuto sa proseso. At dahil nagbebenta rin siya online, alam na niya kung paano ang pasikot-sikot sa bentahan. Naipapaliwanag niya ng mas maayos sa mga nais bumili ng lupa ang lahat ng mga impormasyon na gusto nilang malaman. Meron na ako nakausap. Bukas 9 AM niya titingnan ng lupa. Ang sabi niya sa akin, baka next month niya bibilhin. Hindi ko pa sure kung totoo kasi minsan pabago-bago ang isip niya eh. Wow! Ayos ah. Sabi ko na nga ba, magaling ka sa ganyan. Imagine, 2 weeks ka pa lang pero ang dami mo nang inaalagaan na potential buyers. Yung isa na kukuha ng 100 square meter na lupa, inaasikaso na yung pera. Tapos ito pa, may nakaabang ka pa na 10 hectares. Alam mo, yan ang pinakaaalagaan mo sa lahat. Milyon ang komisyon mo dyan. Isang bentahan lang yan. Naku, makakahawak ka na kaagad ng malaking pera. Makakayakap ka na ng milyon. Ang swerte mo, Sam. Parang hinahatak mo ng kusa ang pera palapit sa'yo. Sana nga magtuloy to eh. Hanggang ngayon kinakausap ko pa siya. Pero halata namang sure na siya. Hindi na ako makapaghintay. Pero dapat kalma lang ako. Baka kasi mausog. Ayoko munang ipagyabang dahil alam naman natin na minsan may mga evil eye, di ba? Maniwala ka lang na matutuloy yan. Ano ka ba? Ako nga naniniwala sa'yo eh. Sa galing mo ba naman sa sales talk? Rinig na rinig ko kung paano mo klarong naipaliwanag sa kanya. Siguro, dun mo siya nakuha, no? Isa pa, tama naman ang desisyon mo na huwag munang ipaalam sa iba. Dahil baka masulot pa sa'yo yan. Uso yan sa trabaho natin. Gagawin nila lahat para, kapag yan nabili niya ngayong month, isipin mo na 3 million agad ang komisyon mo. Grabe, panalo ka dyan, Sam. Hindi birong halaga yan. Kapag natuwa pa sa'yo ang may-ari ng lupa, malamang yan, baka dagdagan pa ang komisyon mo. Mabait din kasi yung buyer. Mukhang mabilis lang kausap. Ikaw rin naman makakakuha eh. Partner tayo rito. Ikaw pa naman ang kumakausap sa may-ari ng lupa. Panigurado, malaki rin ang makukuha mo. Mababa lang sa akin kasi parang nakikibakas lang ako. Nasa 1M lang tong sa akin. May dagdag siguro ng konti dahil ako nga ang mag-aasikaso ng mga papel. Tapos, direct ako sa may-ari. Pero ayos na rin yun kasi malaki na ring halaga yun. Tapos naiisip ko naman na hindi ka naman iba eh. Ikaw ang mas may deserve sa malaking komisyon. Ikaw ba naman ang nagpupuyat para makausap ang buyer? Ganun ba? Parang ang liit naman pala ng makukuha mo. Hayaan mo, bibigyan na lang kita doon sa isa pang bonus na makukuha ko. Basta next week babalik daw sila. Baka doon na nila kunin ang lupa. Excited na ako.
Sakto, malapit na ang birthday ng asawa ko. Para sana maranasan naming makapaggalaman lang. Tapos ipapaayos ko na yung bahay namin. Para kasing gigiba na yung bubungan eh. Kapag inabot pa yun ng tag-ulan, problema yun dahil ang daming butas nun. Ang malala pa, baka magiba na. Ang tagal ko na gustong mapaayos yun eh. Hindi lang talaga kaya ng budget namin. Sa laki ng komisyon mo, hindi lang basta bahay niyo ang maipapagawa mo. Baka nga makagawa ka na rin ng mansyon mo. Tapos may sarili kang sasakyan. Ang plano ko lang talaga ipaayos muna ang bahay. Para kapag hindi na nagtatrabaho ang asawa ko, doon lang kami. Tapos ang iba para na sa future ng mga anak ko. Siguro kukuha ko ng sasakyan. Tapos negosyo na makakatulong sa amin pagtanda namin. Masipag ka naman. Kaya alam ko matutupad din lahat ng gusto mo. Diba? Sabi ko nga sa'yo, try mo lang. Bigla ang yaman talaga. Tamang sipag at tiyaga lang sa ganitong larangan. Ngayon pa lang nakikitaan na kita ng malaking potensyal. Sa susunod niyan, yung mga may-ari na ng lupa ang kusang lalapit sa'yo para magpabenta ng lupa. Mas mataas na komisyon pa yun. Kaya malaking pasalamat ko sa tulong mo eh. Hindi ko to alam kung hindi mo ko tinuruan. Huwag kang mag-alala, tumatanaw ako ng malaking utang na loob. Kaya kahit nasan ako magpunta at anumang pagtagumpayan ko, palagi kitang kasama. Sus, ano ka ba? Para dun lang. Marami na rin naman ako natulungan, hindi lang naman ikaw. Kaso, yung iba na nagsolo na, nakalimutan na ata ako. Kahit makasalubong ko sila, hindi ako pinapansin. Akala ata nila makikibakas ako sa mga benta nila. Pero hayaan mo na. Alam ko naman na hindi ka nila katulad eh. Ay oo naman, hindi naman kasi nila ako katulad eh. Siguro yan yung mga tao na ayaw malamangan. Kaya ang akala nila sa'yo kalaban ka nila. Ang bait mo nga eh, hindi mo ako pinabayaan sa mga ganito. Kasi naging mabait ka rin sa akin. Ganun lang yun. Babalikan ka ng kabutihan mo sa kapwa. Basta, full support ako sa'yo. Lalo na ngayon nakikita ko kung paano ka unti-unting nagtatagumpay sa pagiging ahente mo. Malaki talaga ang magiging pasalamat ni Sam, lalo na at unti-unti na rin niyang nakikita na may nangyayari sa kanyang ginagawa. Iniisip niya pa lang, alam na kaagad niyang mabibigyan na niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang 2 anak. Sa paglipas ng mga araw, naging maganda ang takbo ng pag-aahente ni Sam. Ang dapat nabibili ng ilang ektaryang lupain ay nagkaroon ng problema sa paglabas ng pera nila sa bangko, kaya aabutin pa yon hanggang sa susunod na buwan. Ngunit nakabenta naman siya ng iba pang lupa, kahit na maliliit lang na porsyento yon, malaki na ang naitulong sa kanyang pamilya. Nasimula na rin niyang maipagawa ang ibang parte ng kanilang bahay. Hindi na sila kinakapos sa pera, kaya nakakain na nila ang mga gusto nila. Alam niya sa kanyang sarili na malayo na talaga ang nilalakbay ng kanilang pamumuhay. Gusto niyo bang lumabas naman tayo next month? Parang ang sarap siguro sa Baguio o kaya Ilocos ano? Kahit mga 1 linggo lang tayo. Wala namang pasok ang 2 to dahil Holy Week. Tapos pwede naman sabayan ng leave ni Ana. Ano sa tingin niyo? Minsan lang naman to sa 1 taon eh. Ang mahal lang gagastusin natin doon, ma. Sayang naman ang pera. Pwede naman outing na lang tayo dyan sa libreng dagat. Saka na natin gawin yun kapag kaya na namin ni ate. Kasi sa ngayon, baka bigla tayong magipit eh. Gusto naman namin yung idea na gagala tayong pamilya. Kaso malaki magagastos natin, ma. Hayaan nyo kapag nagkaroon ako ng trabaho, kahit saan nyo pa gustong gumala, lahat yun pupuntahan natin. Bakit nyo ba iniisip ang magagastos? Kung sakali nga kahit mag-1 linggo pa tayo sa El Nido ba yun? Yung nakita kong magandang dagat sa Palawan. Kahit doon tayo magstay, hindi naman basta mauubos ka agad ang pera natin. Para namang ang dami mong pera, ma. Ano, may milyon ka na ba? Nanalo ka ba sa loto nang hindi namin alam? O baka naman may nakuha kang pamana sa pamilya mo na hindi mo alam na milyonaryo pala?
Wala pa, pero parating na ang milyones ko. Bukas, kukunin na nung matandang mayaman yung 10 ektaryang lupain na sinasabi ko. Cash niya yun babayaran. Tapos ang sabi ng may-ari ng lupa, dadagdagan niya ang porsyento ko dahil ang bilis lang ng naging transaksyon namin sa pagbebenta ng lupa. Mabait din at madaling kausap yung buyer. Sabi nga ni Rick, tuwang-tuwa raw sa akin ang may-ari ng lupa kasi ako lang daw ang nakapagbenta ng lupa na yun. We, totoo ba yan, ma? Magkakaroon na ng milyon ng pamilya natin? Sa pagkakatanda ko, kasisimula mo lang dyan ah. Paano nangyari yun? Sigurado po ba kayo dyan? Malaking pera yan, tapos hindi nyo man lang nakakausap ang may-ari. Palagi pang dumadaan kay Kuya Rick. Sabi ko nga sa'yo, maganda talaga ang ganitong pag-aahente. Malaki ang kitaan at mabilis lang yumaman. Basta samahan mo lang talaga ng sipag at tiyaga. Minsan kasi may mga makukulit na panayan tanong tapos hindi naman bibili. Meron naman yung minsan lang magtanong tapos malalaman mo na sa ibang ahente naman pala bibili. Parang sinasayang yung effort mo. Naranasan ko na yan eh. Nito lang nakaraan, sa akin nagtanong tapos sa iba bumili. Pero yung kay Kuya Rick, sure naman na yung hindi ka tatablahin. Syempre naman, excited na nga rin siya eh. Bakit naman ako tatablahin yan? Siya pa nga ang todo asikaso sa mga ginagawa ko. Supportive lang talaga siya at masaya sa nangyayari. Huwag na natin pag-usapan ng mga ganitong negatibong bagay kasi baka mablock lang ang swerte. Okay po. Basta siguraduhin niyo po na sa inyo didirekta ang pera na komisyon niyo. Mahirap na kasi dahil baka dyan na magkalabasan ng ugali. Basta, sure na to. Makakahawak na rin ako ng milyon sa wakas. Magiging maayos na rin ang takbo ng buhay natin. Ay, salamat naman sa Diyos. Walang paglagyan ang saya ni Sam habang ikinukwento niya ang tagumpay niya sa kanyang mga anak. Ang pamilya naman niya ay masaya para sa kanya dahil ang mga pangarap nila ay unti-unti nang matutupad. Pinangakuan niya rin ang kanyang panganay na anak na bibilhan niya ito ng sasakyan at kukuha sila ng sanlatira malapit sa trabaho niya. Ang lahat ng plano niya ay patungkol sa magiging magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Maging ang pagtulong niya rin sa mga pamangkin niya mula sa anak ng mga kapatid niyang kapos din sa buhay. Iniisip niya na ang biyayang makakamtan niya ay biyaya rin ng mga taong malapit sa kanya. Ayaw niyang maging sakim sa pera. Kinabukasan, maagang nagising si Sam para mag-asikaso dahil sa araw na ito ang magiging pagtatagpo para sa bentahan nila ng lupa. Nak, hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Kapag wala pa ako, tapos papasok ka na sa school, iwan mo na lang sa tindahan ni na Aling Jessa ang susi. Hinihintay ko pa po ang announcement kung may pasok ba, pero maliligo na po muna ako. Good luck para mamaya po, ma. Iuwi mo po ang milyon natin. Umalis na rin kaagad ang dalaga para magpunta sa banyo. Habang abala si Sam sa pag-aasikaso sa kanyang sarili, ilang sandali pa ay narinig niya ang malakas na sigaw ni Gigi na umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Mama! Si Papa bigla na lang bumagsak! Naku! Anong nangyari? Dalian mo dyan, gisingin mo ang ate mo. Samahan niyo akong dalhin sa ospital ang papa niyo. Bilisan mo! Naghahalo na ang pasanin sa utak ni Sam. Hindi na niya naisipan pa ang tungkol sa lupa dahil ang iniisip niya sa ngayon ay ang kalagayan ng kanyang asawa. Nang makarating sila sa ospital, tila ba naging blanko ang kanyang kaisipan. Para siyang nakalutang at hindi na maintindihan ang mga salitang naririnig sa paligid. Umupo ka na lang muna dyan, ma. Kumalma ka po muna. Magiging maayos din si Papa. Baka masama lang ang pakiramdam niya. Hintayin na lang po natin ang doktor na lumabas. Yan kasing papa niyo eh. Sinabi ko na nga na wag na siyang masyadong magtrabaho. At kapag masama ang pakiramdam niya, pwede naman siyang hindi pumasok. Ang tigas kasi ng ulo niyan eh.
Ilang beses ko na siyang tinanong kung may sakit ba siya, pero panay siyang sabi na kaya naman daw niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may masamang nangyari sa papa niyo. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Ma. Basta magiging ayos po siya mamaya. Kumalma po kayo. Baka naman bigla kayong atakihin sa puso. Kami na muna po ni ate ang bahala rito. Inabutan ni Gigi ng tubig ang ina, habang ang ate naman niya ay nakikipag-usap sa doktor na kalalabas lang ng emergency room. Nang matapos ang usapan na yon, agad na lumapit si Ana sa kanyang ina at sinabi na na-stroke ang kanilang ama. Tila ba pinagbagsak ng langit at lupa ang pamilya nila. Noong araw din na yon, ilang beses na tinawagan si Sam ng matandang bibili ng lupa. Ngunit lutang siyang kinakausap ito kaya hindi sila nagkakaintindihan. Ang sinabi na lang ni Sam ay naroon ang kanyang katuwang sa pagbebenta. Pinatawagan din ng ginang si Rick para sabihan na siya na lang ang mag-asikaso sa lupa dahil nasa ospital siya. Pumayag naman si Rick at siniguro sa kanya na babalitaan na lang siya para sa komisyon niya. Kinabukasan, si Gigi ang inutusan ng kanyang ina para puntahan si Rick sa bahay nito. Dahil ang huling balita lang na sinabi ni Rick ay tapos nang magbayad ang matandang bumili ng lupa. Magandang araw po, Kuya Rick. Pinapunta po ako ni Mama. Ang sabi niya nakausap na raw po niya kayo tungkol sa komisyon niya. Oo. Andito ka na pala. Akala ko mamaya ka pa pupunta. May ginagawa pa kasi ako eh. May mga inaasikaso akong papeles. Pinapatapos kasi sa akin ito para dun sa ibang mga lupa na naibenta namin. Medyo busy kasi ako eh. Sa komisyon lang po ito ni Mama. Dun po sa sinasabi niyang 10 hectares na naibenta kahapon. Pwede raw po ba na makuha na yung pangunang pera? Para sana may maipanggastos kami sa ospital. Ang dami po kasi naming dapat bayaran. Tapos gagamitin namin para sa mga kailangan ni Papa. Sumabay pa po yung bayad ng bills. Kayo na lang po ang mag-usap ni Mama tungkol sa full commission niya. Yung magagamit lang po namin sana sa ngayon. Bakit hinihingi na kaagad ng mama mo? Nasabi ko naman sa kanya na pinuproseso pa ang pera. Hindi naman kasi ganun kadali makuha yun. Dahil hindi basta-basta ang halagang yun. Milyon yun, be. Naipaliwanag ko na yun sa kanya noon. Baka nakalimutan niya dahil sa dami ng mga iniisip niya. Hindi ko naman po kinukuha yung milyon. Meron daw pong bonus siya dyan. Nasa 200k daw po yun eh. Kahit yun na lang po muna. Kasi sabi ni Mama, kusa na raw ibinibigay yun kapag nagbigay na ng pera ang buyer. Kahapon pa naman po natapos ang bentahan eh. Ang sabi sa kanya ng buyer, na ibigay na raw niya ng buo ang bayad. Meron pa nga raw pong pera na pinapaabot sa kanya bilang pasasalamat. Hindi lang po sinabi kung magkano. Kahit yun na lang po sa ngayon, para may maipambili lang din kami ng gamot. Bakit pinangungunahan niyo ako? Hindi na lang maghintay kung ibibigay eh. Para namang takot na takot pagdating sa pera. Ako na ang kusang magsasabi kung hawak ko na. Eh wala pa nga eh. Ano namang ibibigay ko kung wala akong hawak? Hindi lang naman ako nangangailangan eh. Ako nga, matyagang naghihintay sa komisyon ko. Tapos kayo mamadaliin nyo? Bakit po kayo nagagalit? Nagsasabi lang ako dahil yun po ang utos sa akin. Kaya nga po ako nagpunta rito dahil nakausap na kayo ni Mama. Sana po sinabi nyo na yan kanina. Hindi yung ang init na nga ng panahon tapos gusto nyo pang sa akin ibunto ng galit. Siguro naman po naiintindihan nyo kung paano namin kailanganin ng pera. Basta maghintay kayo. Ako na magpapaliwanag sa mama mo. Hirap kasi makaintindi ng matandang yun eh. Ang bobo sa paliwanagan. Nasabi ko na yan kanina. Tapos papupuntahin ka pa rin dito na akala mo may maibibigay rin ako. Pabalagbag na ibinaba ni Rick ang hawak niyang mga papel. Dinig pa ang tunog ng lamesa. Dahil sa ipinapakita niya, hindi natutuwa ang dalaga. Lalo na sa mga salitang may panlalait tungkol sa kanyang ina. Aba, hindi naman siguro tamang ganyan ang sabihin niyo sa mama ko. Ang sama pala talaga ng ugali niyo eh. Mamaya ini-scam niyo lang si Mama.
Isa ka yata dun sa mga nang-oonsi na kasama sa pag-aahente. Alam mo na nga ang nangyayari sa pamilya namin. Itatago mo pa ang pera ng mama ko? Pinaghirapan niya yan, hindi para ibulsa mo. Kabahan ka naman sana sa ginagawa mong yan. Ayusin mo yung pananalita mong bata ka. Ang bastos mo ah. Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo. Wala kang alam sa patakaran ng pag-aahente, lalo na sa usaping pera. Huwag mo kong pinagbibintangan ha. Wala kang utang na loob. Ako na nga nagpasok sa mama mo sa ganito at nagturo sa kanya. Sa akin mo pa isisisi kung bakit wala pa ang komisyon niya. Ayusin mo yung ugali mo ha. May kalalagyan ka sa akin. Pasensya na ho Mawalang galang na lang, pero mali naman yung katwiran nyo. Opo, natulungan nyo si mama para malaman ang trabaho na yan. Pero hindi ba mas malaki naman ang naitulong niya sa'yo? Hindi ka nga makabenta ng lupa eh. Tapos, yan na ilang ektarya na. Saka ka mag-iinaso ng ganyan? Walang modo. Hindi na iwasan ni Gigi ang pagtama ng malakas na sampal sa kanyang pisngi. Tila ba nanginig ang kanyang laman. Ramdam niya rin na nagdugo ang kanyang ngipin dahil sa lakas nun. Namanhid sa sakit ang kanyang pisngi. Hindi kaagad nakagalaw ang dalaga dahil sa pagkabigla. Yan ang napapala ng mga batang walang modo. Kakausapin ko ang nanay mo nang matahimik ka na. Ipapaintindi ko uli sa kanya ang patakaran para hindi kayo nagmumukhang tanga. Para bang nakalutang sa hangin ang dalaga habang pauwi siya. Wala siyang hawak na pera galing sa pinaghirapan ng kanyang ina habang nakakaramdam siya ng hapdi sa kanyang pisngi. Ito ang unang beses na may kamay na dumampi sa kanya dahil kahit na anong gawin niya, ni minsan ay hindi siya sinaktan ng kanyang mga magulang. Walang nagbuhat ng kamay sa kanya maliban sa isang lalaking ang akala nila noong una ay mabait. Nang makabalik siya sa ospital, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Ano nang nangyari anak? Hindi po ba kayo tinawagan ni Kuya Rick? Ang sabi niya sa akin, siya na raw mismo ang magsasabi sa inyo. Galing na po ako ron. Mukhang busy siya sa mga papel na hawak niya eh. Tawagan niyo po siya ngayon, ma. Hindi ko nga siya makausap. Tingnan mo nga to, nak. Kasi kanina pa ako tumatawag sa kanya, hindi naman nagre-ring. Tapos hindi naman siya nagsisin sa mga chat ko. Alangan namang hindi niya hawak ang cellphone niya. O eto, check mo nga. Inabot ni Sam ang cellphone sa kanyang anak. Nang tingnan ng dalaga ang mga mensahe, nakita niyang wala kahit isang tugon si Rick. Kahit ang pagtawag ng kanyang ina, ni hindi man lang tumunog sa kabilang linya. Tila ba alam na niya ang ibig sabihin nito. Ma, naka-restrict ka. Hindi mo talaga matatawagan yan. Mababasa niya ang chat mo pero hindi mo makikitang nabasa niya. Bakit naman niya gagawin yun? Para saan naman? Dahil kukunin niya yung komisyon mo. Grabing sama pala ng ugali ng lalaki na yun. Siya ngayon ang maraming pera. Ilang milyon yun, ma. Kaya noon pa lang talagang duda na ako sa pinapakita niya sa pamilya natin eh. Baka hindi naman. Ako na lang ang pupunta sa kanila ngayon. Nandun ba siya sa bahay nila? Para mas makausap ko siya ng maayos. Eh kanina nandun po siya, hindi ko lang po alam ngayon. Malamang baka nagtago na siya. May milyon ba naman siya eh. Kaya niya magpunta sa malayo. Wala na yan, ma. Huwag mo na siyang asahan. Dahil nagpakilala na siyang ganyan siyang klase ng tao. Milyon ang usapan. Kaya kaya ka nang kalimutan yan. Hindi pwede yon, nak. Malaking halaga yon. Malaki ang maitutulong nun para sa paggaling ng papa ninyo. Lalo na ngayon wala na tayong ibang kabuhayan. Inaasahan ko yon. Pupuntahan ko siya ngayon. Dito ka na lang muna. Ano yung nangyari sa pisngi mo? Bakit namumula? Patingin nga ako. May marka pa ng kamay. Hinawi pa ni Gigi ang kanyang mukha dahil ayaw niyang sabihin sa kanyang ina ang nangyari. Ngunit mausisa si Sam, kaya pinilit niya ang anak na aminin ang tunay na naganap. Sinampal ako ni Kuya Rick. Nagalit kasi siya sa mga sinabi ko kanina. Ano? Sinaktan ka niya?
Bakit kailangan kanya saktan kung may nasabi ka? Kaming ang pamilya mo, hindi ka dinadampian ng kamay. Tapos siyang walang naging ambag sa pagpapalaki sa'yo, gaganyanin ka? Sandali, hindi ako papayag. Ayoko sa lahat yung sinasaktan ng mga anak ko. Sinubukan pa ng dalaga na pigilan ang kanyang ina dahil iniisip niya na baka makagawa lang ito lalo ng gulo at magkasakit pa dahil sa sama ng loob. Ngunit walang magbabantay sa kanilang ama dahil ang panganay niyang ate ay nasa trabaho, kaya kailangan ni Gigi na manatili sa ospital. Galit ang tanging nararamdaman ni Sam habang sinusugod niya ang bahay ni Rick. Rick! Lumabas ka nga dyan at nang makapag-usap tayo! Ilang beses pang kinalampag ng ginang ang pinto kung saan bumukas din ito. Ang unang bumungad sa kanya ay ang asawa ni Rick. Sinabi sa kanya na wala nga raw doon ang kanyang asawa at may inaasikasong mga papeles. Ngunit hindi naniwala si Sam. Alam niyang naroon ang lalaki at pilit lang itong pinagtatakpan ng kanyang asawa. Hindi nagpatinag si Sam. Kahit na pinagtitinginan sila ng mga tao, nagsisigaw pa rin siya. Hanggang sa napalabas niya ng tuluyan si Rick. Ano bang iskandalo to, Sam? Bakit sumusugod ka pa sa bahay namin kahit gabi na? Kaysa gulo ang inaatubag mo, bantayan mo yung asawa mong naging baldado na. Huwag ka rito magkalat ng kahihiyan mo. Bakit ganyan ka na magsalita ngayon? Alam ko ang ginawa mong pananakit sa anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatan na sampalin siya. Ayoko sa lahat ay ang naaagrabyado ang pamilya ko. Isa ka ring magulang. Dapat alam mo yon. Paano namang hindi masasaktan ng anak mo? Ang bastos ng batang yun eh. Alam mo bang kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa akin? Hindi man lang magkaroon ng utang na loob na tinulungan kita na magkaroon ng ganitong trabaho. Hindi mo man lang ba tinuruan ng batang yon? Nakakawalang gana kayong tulungan dahil parang nagiging responsibilidad ko pa kayo. Kahit paanong ugali ang ipinakita sa'yo ng anak ko, wala kang karapatang saktan siya. Sana sinabi mo sa akin at ako ang didisiplina sa kanya. Inutusan ko lang siya na kunin ang pera kong komisyon dahil napag-usapan na natin yon. Anong komisyon ba ang iniiyak mo dyan? Wala kang pera makukuha dahil wala ka naman nung nagkabentahan ng lupa. Anong iniisip mo? Magtatrabaho kami para sa'yo? Wala ka ron. Meaning, wala kang ambag. Oo, wala ako nung bentahan ng lupa. Pero ako ang nag-alok nun sa kanya. Nakiusap lang ako sa'yo dahil ikaw na rin naman ang nag-aasikaso ng mga papel. Pinagkatiwalaan kita tapos ganito lang ang sasabihin mo sa akin? Nangako ka pa sa akin na magiging safe ang pera ko. Tapos ngayon, kung umasta ka, akala mo may naging ambag ka sa pagkumbinsi sa kanyang bilhin ng lupa na yon? Ay, anong akala mo sa akin, tauhan mo? Hindi mo ata alam ang batas sa pagiging ahente. Kapag wala ka sa lugar ng bentahan, kahit ikaw pa ang nagpakahirap sa buyer, hindi ka makakakuha ng komisyon. Hindi mo ba naiintindihan na sinugod sa ospital ang asawa ko kaya wala ako roon? Tingin mo ba uunahin ko pampuntahan kayo kesa asikasuhin ang asawa ko? Hindi ba pumayag ka naman na ikaw na muna ang humarap sa buyer dahil kailangan kong manatili sa ospital? Tapos ngayon aangkinin mo na ang lahat na parang ikaw ang nagpakahirap. Alam mo, ayoko ng gulo sa totoo lang, Sam. Dapat noon pa lang, alam mo na ang patakaran. Sana hindi ka ganyan ng mukhang mangmang. Ewan ko ba kung paano ko ito ipapaliwanag sa'yo? Simplihan ko na lang ha. Kumbaga, ikaw ang nag-alok. Pero nung nasa bayaran na, ako na ang nagbebenta. Tingin mo, kanino ang credits nun? Hindi ba sa nagbenta noong araw na yon? Sana gets mo na ako. Hindi naman yan makatarungan. Ako ang nag-alaga sa buyer. Nagpuyat ako, gumastos sa biyahe-biyahe. Nagbilad sa arawan para lang maipakita sa kanya ang buong lupang binebenta ko. Ikaw, nasa bahay ka lang. Tanong ng tanong sa akin kung anong balita. Tapos ngayon, lahat yon ikaw lang ang makikinabang. Kahit nga may sakit ako, pinupuntahan ko pa rin yung buyer. Tapos wala man lang mapupunta sa akin kahit na magkano. Ewan ko sa pinaglalaban mo.
Hirap mong makaintindi kasi. Yan ang hirap sa'yo, Sam. Ang kitid kasi masyado ng utak mo. Ano ba naman yan? Tignan mo. Ang daming mga taong nakakarinig sa'yo. Nakakahiya ka naman. Iniiwas na nga kita sa kahihiyan. Ikaw naman itong lapit ng lapit. Huwag mo nang dagdagan ang sama ng loob na nararamdaman mo. Tanggapin mo na lang kasi na wala ka talagang komisyon. Wala akong pakialam sa kahihiyan na yan. Ibigay mo sa akin ang nararapat na para sa akin. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, Rick. Maayos naman tayo nung una. Maawa ka naman sa pamilya ko. Iisa na lang ang nagtatrabaho sa amin at mababa pa ang sahod ng panganay ko. Tapos yung asawa ko nasa ospital pa. Kailangan namin ng pera. Ganyan na ba katigas ang puso mo? Sa totoo lang, naaawa ako sa iyo, Sam. Kasi kahit na pinapahiya mo ako sa mga tao sa paligid, dahil sa maling bintang mo, may pinagsamahan naman tayo. Okay, ganito na lang. Kaya kitang pautangin pero hanggang 2,000 lang. Pero dapat, maibalik mo ito ng 2,200 sa katapusan, ha? Tubo na ang 200. Siyempre alam mo naman na dapat may tubo talaga ang pautang, di ba? Kukunin mo ba? Niloloko mo ba ako, Rick? Ganito mo ba ako gustong insultuhin? Nasa iyo ang milyon ko, tapos gusto mong pautangin ako ng 2,000? Saan naman naaabot yan? Ang mahal ng hospital bills ng asawa ko. Ang mahal ng bills namin sa bahay. Tapos pagkain pa at ibang gastusin. Hindi ko nakasalanan yan. Labas na ako sa pagsubok mo sa buhay. Ang sa akin lang kung tatanggapin mo ang tukay na ipapautang ko sa'yo. Tanggapin mo. Kung ayaw mo naman, manahimik ka na at umalis dito. Ilang beses pang pinagpilitan ni Sam ang karapatan niya sa pera, ngunit hindi siya pinakinggan ni Rick. Sinaraduhan lamang siya ng pinto at hindi na kinausap pa kahit na anong pagmamakaawa niya. Kinabukasan noon ay kinausap ni Sam ang may-ari ng lupa, ngunit sinabi sa kanya na hindi niya alam na may iba pang ahente na nagbebenta ng lupa na yun dahil tanging si Rick lamang ang kilala niya. Ang sabi pa ng may-ari na kay Rick niya ibinigay ng buo ang komisyon niya sa pagbebenta ng lupa. Hindi na raw sakop pa ng may-ari ng lupa ang problema nilang yon, lalo na at wala naman silang kasulatan ni Rick na kukunin siyang ahente pa para sa kanya mapunta ang komisyon kung siya man ang makakapagbenta. Dahil sa mga nalaman ni Sam, tila ba nawala na siya ng gana sa lahat. Pakiramdam niya rin, ang mga taong nasa paligid niya ay lolokohin lang siya. Naman, kumain ka naman oh. Alam mo na nga na may problema tayo sa kalusugan ni Papa, tapos panay ka pa nagpapagutom. Ang laki na kaya ng pinayat mo. Tingnan mo oh, awang-awa na kami ni ate sa'yo. Hindi nga ako nagugutom. Ang dami kong iniisip. Ang dami kong problema ngayon. Parang sasabog na ang utak ko. Ang dami naman talagang problema ng pamilya natin, Ma. Hindi ka makakapag-isip kung walang laman ng tiyan mo. Sige na, konti lang naman to. Maawa ka naman sa amin, Ma. Kapag pati ikaw nagkasakit, saan na lang kami pupulutin ni ate? Nag-iisip na nga ako kung itutuloy ko pa ba ang pag-aaral ko o magtatrabaho na lang ako para naman may maitulong ako sa pamilya natin. Hindi naman dapat ganito eh. May malaki akong pera. Pinaghirapan ko yun, pero hindi ko man lang magamit para sa pamilya ko. Ang nagpapakasarap sa pera ko ay yung taong walang naging ambag. Hindi yun makatarungan eh. Yun ang bagay na hirap akong tanggapin. Ando na po tayo sa hindi na natin makuha ang pera. Tanggapin na po natin yun. Hayaan nyo na po ang gunggong na yun na magpakasasa sa pera dahil mauubos naman din po yun kapag karma na ang naningil sa kanya. Naniniwala pa rin naman po ako na makakarma siya. Nanloloko siya ng tao, tapos yun pang tao na may malaking problema sa buhay. Tila ba nahimasmasan ang ginang dahil sa mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang anak. Nang araw na yon, kahit na paano ay nakakabawi na siya sa kanyang sarili.
Kahit na ang dami na niyang problema na iniisip, gumagawa pa rin siya ng paraan para makalikom ng sapat na halaga para mailabas sa ospital ang kanyang asawa. Kahit na sa paglipas ng mga linggo, hindi niya pa rin gaanong matanggap ang nangyari dahil malaki ang panghihinayang niya. Nakakarinig pa siya ng mga balita kung gaano na nga ba kaganda ang nangyayari sa buhay ni Rick. Nakagala na raw ang buo niyang pamilya sa Hong Kong at nakabili na siya ng bagong sasakyan. May iilan ding nakakaalam ng nangyari kay Sam kaya naaawa sila. Nakasagap na rin siya ng balita na hindi lang pala siya ang ginanon ni Rick, ngunit mas malaki nga lang ang nakuha sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nagiging mahirap ang buhay ng pamilya ni Sam. Habang naglalakad siya sa palengke, muntika na siyang masagasaan ng isang kotse. Buwisit na driver yun ah! Nasa gilid na nga parang sinasadya pa. Teka nga ma, susugurin ko yan. Bulag naman yata yan, hindi na sana siya nagsasakyan. Nakakainis! Wag na, hayaan mo na lang. Hindi pwedeng hayaan yan. Para sana maging aware siya na may ibang tao pa. Paano kung sa susunod may masagasaan siya? Eh di kawawa lang yung taong maaagrabyado niya. Dapat alam niya rin kung paano mag-ingat. Agad na nagtungo ang dalaga kung saan huminto ang sasakyan. Kinalampag niya yon upang lumabas ang sinumang laman sa loob. Si Sam naman ay tahimik lamang na nakatayo sa isang gilid. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang pamilyar na mukha. Si Rick yun. Iba na ang pananamit niya. Halata na kung gaano siya kayaman ngayon. May mga malalaking ginto pang nakasabit sa kanyang katawan. Ah, talagang ikaw pa ang may ganang sagasaan ng mama ko. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Akala mo kung sino ka nang umasta. Nilulustay mo lang naman ang perang hindi ikaw ang nagpakahirap. Sana aware kang mas makapal pa ang mukha mo kesa sa gintong suot mo. Ano naman ang pakialam ko sa mama mo? Tingin mo ba sa yaman kong to? May oras pa akong pansinin siya? Huwag mong hawakan ang sasakyan ko. Bagong bili ko lang yan. Baka magasgasan mo. Wala naman kayong ipambabayad dyan. Mga dukha. Ay wow! Nagsalita ang manlolokong akala mo nilinisan siya ng pera. Hindi pa rin pala talaga nagbabago yung ugali mo, no? Kaya ganyan ang nangyayari sa inyo. Dahil sa kasutulan mong bata ka. Hindi ako manloloko. Sadyang tanga lang ang mama mo. Nanginginig na sa galit ang dalaga. Hindi niya kailanman ninais na marinig ang mga salita na yon, lalo na at pang-iinsulto yon sa kanyang ina. Marahan naman na lumapit si Sam upang tawagin ang kanyang anak. Ayaw niyang makita si Rick at kahit man lang marinig ang boses ng lalaki dahil pakiramdam niya ay bumabalik lang lalo sa kanya ang galit. Kanina ka pa pala nandyan, bakit hinahayaan mo yung anak mong gumawa ng iskandalo? Galing talaga kayo sa angkan ng mga iskandalosa, no? Siguro ang mga ninuno nyo, yan yung mga gumagawa ng gulo noong unang panahon. Kaya kayo ngayon pinaparusahan dahil na rin sa kagagawa ng lahi nyo. Hindi mo alam kung saang angkan ako nagmula. Huwag kang mag-alala, malalaman mo na. Yun lamang ang tanging salitang binitawan ni Sam. Matapos nun ay umalis na rin kaagad sila ng kanyang anak. Naririnig pa nila ang boses ni Rick na nilalait sila. Alam ni Sam na malaki ang nagbago sa ugali ni Rick simula nang nagkaroon ito ng pera. Iniisip ng lalaki na kahit anong mangyari ay hihiga siya sa limpak na salapi. Nang makauwi na ang dalawa, inasikaso na kaagad nila ang pagkain dahil pupunta pa sa ospital si Sam. Dahil siya ang papalit sa panganay niyang anak na magbabantay sa kanyang asawa. Nak, ikaw na munang magbantay sa papa mo. Wala naman kayong pasok bukas, di ba? Bakit po? Pwede naman po, pero kasi maglalabas sana ako. Ako na ang bahala dyan. Basta ikaw na munang magbantay sa papa mo. Bukas na ako pupunta. Aasikasuhin ko lang yung mga papel sa munisipyo para makalabas na siya. Aayusin ko rin kasi ang kwarto.
Hindi na umapila pa ang dalaga. Nang maasikaso na nila ang lahat ng mga gamit na dadalhin sa ospital, umalis na rin kaagad si Gigi. Si Sam naman nanatili sa loob ng bahay. Madilim na ang kalangitan at siya na lang mag-isa. Nakakabinging katahimikan, ngunit may mas nakakagalit na sigaw siyang naririnig. Mula yon sa kanyang puso, sa galit na namumuo sa kanya. Hindi ko akalain na babalikan ko ang gawain na ito. Babalikan ko ang kapangyarihan na nagmula sa aking ninuno. Pumasok sa loob ng kwarto si Sam. Binuksan niya ang lumang aparador kung saan nakalagay ang kanyang mga lumang gamit. Kinuha niya ang librong itim. Ang hiyaw ng mga kaluluwang galit ay muling tumatawag sa kanya. Simula nang magkaroon ako ng pamilya, ipinangako ko sa sarili kong hindi na kita kailanman bubuksan. Ngunit ngayon na ang pamilya ko na ang naaagrabyado, ikaw lang ang nag-iisang bagay na makakatulong sa akin. Kailangan kita ngayon. Kailangan ko ang galit na magbibigay katarungan sa paghihiganti ko. Marahan na binuklat ni Sam ang libro. Tila ba ang bawat nakatatak sa itim na libro ay sabik din sa kanyang pagbabalik. Ang kakayahan na minsan niyang tinalikuran ay muli niyang niyayakap. Sinimulan niyang gumawa ng ritual kahit na matagal na ang nakalipas simula ng huling beses niyang mambarang. Tila ba kabisado niya pa rin ang lahat. Hindi na naging mahirap pa para sa kanya ang ginagawa niyang ritual. Ang kulang na lang ay ang madikitan niya sa balat ang lalaking binabarang niya. Kinabukasan, habang nag-aasikaso sa munisipyo ang ginang, nakasalubong niya si Rick. Mataas ang noo nitong naglalakad at para bang bawal siyang kantiin. Anong ginagawa mo rito? Munisipyo ito. Hindi mo naman ata ito binili. Sa bagay, tama ka nga naman. Siguro, hihingi ka ng tulong pinansyal, no? Wala ka naman kasi pagkukuhanan eh. Tama ka nga dyan. O teka, may dumi ang braso mo. Ay, aray, ano ba yun? Ang gaspang naman ng kamay mo, nakakadiri. Talagang dinampi mo pa sa balat ko? Agad na ring umalis si Rick, habang ang galit na tingin ni Sam ay nakasunod sa kanya. Nakakatakot na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Sam, na halatang unti-unti nang kakalat sa katawan ni Rick ang sumpang ipinataw niya. Ilang araw pa ang lumipas, nasa bahay na lang inaalagaan ni Sam ang kanyang asawa. Wala pa ring nakikitang progreso sa kanya, ngunit hindi pa rin tumitigil ang kanilang pamilya na manalig na gagaling din ang kanilang padre de pamilya. Ma, may papasukan sana akong trabaho. Yung iba ko kasi mga kaklase, gusto rin mag-apply doon. Bakit ka maghahanap ng trabaho? Wag na, ako nang bahala sa pag-aaral mo. Nakakagawa naman ako ng paraan para magkaroon ng pera. Kapag nagtrabaho ka, baka maging malaki pa ang epekto niyan sa pag-aaral mo. Hindi naman po, Ma. Yung iba ko nga kaklase nagtatrabaho na eh. Kaya ko naman po yan pagsabayin. Hayaan niyo na po ako. Mas bata po ako sa inyo at mas malakas naman akong di hamak. Dito na lang po kayo sa bahay. Kahit na kayo na lang po muna ni Papa ang magkasama. Habang nag-uusap ang mag-ina, nakarinig sila ng usapan mula sa labas ng bahay. Dahil doon ay agad na nakuha ang kanyang atensyon, lalo na nang marinig nila ang pangalan ni Rick. Ano kaya yung pinag-uusapan nila, Ma? Kasi narinig ko yung pangalan ni Rick. Baka nagyayabang na naman yung lalaki na yun, ano? Hindi na napigilan pa ni Gigi na makisali sa usapan ng mga matatanda nilang kapitbahay. Nakatayo lang siya sa tapat ng bahay at kahit na hindi siya magtanong ay kusa niyang nakuha ang impormasyon na gusto niya. Dahil sa pagkabigla, agad niya ring ikinuwento sa ina ang balita na kanyang nasagap. Ganun ba? Tama lang siguro sa kanya yun. Nakapagtataka lang, kahapon lang nakita ko siya sa grocery. Ang yabang pa nga niya eh. Pinapakita niya kung ano yung nabili niya.
Tapos bigla na lang makakabalita na may sakit siya? At eto pa, Ma. Alam mo bang ang sabi pa nila na nagbubutas-butas yung balat niya tapos may mga salagubang na lumalabas? Grabe! Sobrang weird, no? Hindi ba marami naman siyang pera? Siguro magagamot yun ng doktor niya. Marami naman siya ipinagyayabang. O sige na, may mga aasikasuhin pa ako. Hindi pinapahalata ni Sam na masaya siya sa kanyang nabalitaan. Lalo na at umiepekto na ang barang na kanyang ginagawa. Nagsimula na ang pag-ugong ng balita sa kung ano nga ba ang nangyari kay Rick. Kahit na sa paglipas ng mga araw at linggo, yun pa rin ang naririnig ng ginang sa kahit saang parte ng lugar siya magpunta. Kilala si Rick sa kanilang lugar, kaya madali lang din kumalat ang anumang nangyayari sa kanya. Wala namang nagiging tugon si Sam. Ang para lamang sa kanya ay unti-unti nang pinagbabayaran ni Rick ang malaking atraso nito sa kanya. Isang araw, naglilikom ng damit ang mag-ina nang dumaan ang asawa ni Rick. Halata na aligaga siya. Te, bakit ka nagmamadali? Saan ka ba pupunta? Sumagot ang babae na may hinahanap siyang erbal at hindi niya alam kung saan mahahanap ang halaman na yon. Ang sabi kasi sa kanya ay yon ang gamot na malakas pangontra sa barang. Ngunit kahit saan sila magpunta, hindi nila mahagilap. May mga binili na rin daw sila pero lahat yon ay peke. Nang makaalis ang babae, agad na lumapit si Gigi sa kanyang ina na walang kahit na anong emosyon na makikita sa mukha. Narinig ko sa kaklase ko, Ma, na nabarang daw yang si Rick. Kasi hindi naman daw normal na may mga salagubang nalalabas sa balat ng isang tao. Oo nga naman. Totoo palang barang? Nakakatakot naman. Paano kapag ang isang normal na tao bigla na lang nabarang? Ano yun? Habang buhay na lang siyang lalabasan ng insekto sa katawan? Ang pambabarang na ganyan ay may malalim na dahilan. Hindi niya yan mararanasan kung walang dahilan. Maaaring yan ang ganti sa dami ng mga kasalanan na nagawa niya. Ngayon niya tawagin ang perang sinasamba niya. Malalaman niya kung hanggang saan lang siya kayang samahan ng yaman na yan. Lumipas pa ang ilang buwan, walang nagbabago sa kalagayan ni Rick. Nabalitaan na lang nila na ibinebenta na ang ilan sa mga ari-arian ng kanilang pamilya. Maging ang mga sasakyan na naipundar nila, lahat yon ay naubos na. Sinadya ni Sam na dumaan sa bahay ni Rick upang siya mismo ang makakita ng kalagayan ng lalaking binarang niya. Noong una, hindi naman talaga niya gustong pumasok sa loob ng bahay. Ngunit ang asawa na mismo ni Rick ang nagpapasok sa kanya. Nakikita mismo ng mga mata ni Sam kung paano bumagsak ang katawan ni Rick. May mga butas din sa kanyang katawan kung saan pinaglabasan yon ng mga salagubang. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa pananatili, lalo na at ayaw naman talaga niyang makausap si Rick. Hindi rin siya nakaramdam ng kahit na anong awa dahil ang mga ganoong senaryo ay normal na sa kanya noong bata pa lamang siya. Umuwi ng bahay si Sam kung saan niya naabutan ang anak na naglilinis ng kwarto at hawak ang librong itim. Ano yung ginagawa mo, Gigi? Bitawan mo nga yan. Bakit kailangan pati ang mga luma kong gamit ay pakialaman mo? Hindi ko naman po sisirain. Nakita ko lang yan kasi naghahanap ako ng gamit ni Papa. Ano po ba yan, Ma? Wala namang nakasulat dyan pero may mga natatanaw akong bakas. Para saan yan? Lumang-luma na yan ah. Basta wag mong pakikialaman ito, ha? Kahit na anong mangyari, wag mo na ulit itong hahawakan. Kahit na maraming katanungan na nabuo sa utak ni Gigi, sinunod niya pa rin ang kanyang ina. Ngunit sa paglipas ng mga araw, tila ba binabagabag ang dalaga sa maaaring lihim na nakakubli sa librong itim. Ilang beses niyang sinubukan na kunin yon. Ngunit naging mas maingat na ang kanyang ina na itago ang bagay na yon. Bakit kaya tagong-tago si Mama sa librong yun?
Nasaan kaya yun? Nung nakaraan nakita ko nilabas niya yun eh. Ay, ayun! Eto, nakita ko na. Lumingon pa sa paligid si Gigi upang tingnan kung naroon ba ang kanyang ina. Nang masigurado niyang hindi papasok sa loob si Sam, itinago niya ito sa kanyang likuran. Sa pagkakataon na tumayo siya upang lumabas, nasa lubong niya naman ang ina. Anong nangyari sa'yo? Bakit para namang gulat na gulat ka dyan? Po, hindi naman po. Nabigla lang ako. Hindi ko kasi alam na parating kayo. Galing po kasi ako sa kwarto. Inasikaso ko lang po si Papa. Natutulog po siya ngayon. Ganun ba? Akala ko kasi nagmamadali kang umalis. Opo, nagmamadali rin po ako. May pupuntahan po kasi kami ngayon ni Jelly kasi nagpapasama po siya sa akin. Sige po ma, tawagan niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Hindi pa nakakapagsalita si Sam dahil agad na ring umalis ang kanyang anak. 2 araw ang lumipas, hindi napansin ng ginang na nawawala ang librong itim na gamit niya dahil hindi niya pa ito muling binubuksan. Sa pagsapit lamang ng Biyernes, doon niya ito hinanap para sana sa panibago niyang ritual na gagawin. Nasaan na yun? Dito ko lang yun nilagay ah. Imposible namang mawala yun. Nako, hindi pwedeng malaktawan ang ritual na ginagawa ko. Ay, nasaan na ba kasi yun? Sandaling natigilan si Sam sa paghahalungkat matapos na pumasok sa kanyang utak ang naging tagpo nila ng anak niya. Napansin niyang may itinatago sa kanya si Gigi at maaaring dahil yon sa pagkuha niya ng libro. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sam. Pinuntahan niya kaagad ang anak na nasa loob ng kwarto nito. Pagpasok niya, sabay pa silang nagkagulatan. Naabutan ng ginang ang anak na nakadapa sa kama habang binubuklat ang bawat pahina ng itim na libro. Agad siyang lumapit at inagaw ang librong naglalaman ng mga ritual. Hindi ba sinabi ko na sa'yong huwag mo tong pakikialaman? Bakit ba ang tigas ng ulo mong bata ka? Huwag mo na tong hahawakan kahit na kailan. Ano po bang meron dyan, ma? Sa katatago mo sa akin, mas lalo kong ginugusto na malaman ang laman yan. Hindi ko maintindihan dahil may mga nakikita akong kakaibang sulat. Hindi ko siya mabasa, pero parang naiintindihan ko. Ano po ba yan? Libro ba yan ng mga mangkukulam? Basta, wag mo na itong pakikialaman! Tama po ba ako? Kasi nag-research ako tungkol dyan. Nakita ko na ang ganyang klase ng libro nagmumula lang sa mga mangkukulam o sa mga tao na may alam sa itim na kapangyarihan. Hindi raw po yan kayang intindihin ng sino mang makakakita niyan. Pero pwede ang tao na nagmula sa lahi ng mga mangkukulam. Kaya nilang maintindihan yan. Ano pong ibig sabihin nito, ma? Galing po ba tayo sa lahi ng mga mangkukulam? Hindi kaagad nakapagsalita si Sam. Alam niyang matalino ang kanyang anak, kaya kahit na anong sabihin niya, matutuklasan din ito kaagad ni Gigi. Hindi niya na kaya pang panatilihing nakatago ang lihim ng kanilang lahi. Ma, ikaw po ba ang gumawa nun kay Kuya Rick? Kinukula mo po ba siya? Kasi ang bali-balita po, hindi na raw normal ang nangyayari sa kanya. Narinig ko pa na lumapit sila sa albularyo at nalaman nila na malakas ang ritual na gamit sa kanya. Oo, ako ang gumawa nun sa kanya. Bilang pagganti ko sa ginawa niyang pang-aagrabyado sa atin. Hindi ako papayag na magiging maayos ang buhay niya habang may problema ang sa atin. Hindi ko naman ito gagawin kung wala siyang masamang ginawa sa akin eh. Matagal na akong tumalikod sa gawain kong ito. Ang ibig sabihin, nagmula tayo sa lahi ng mga mangkukulam? Nasa lahi tayo ng mga mambabarang. Isang paggamit ng itim na kapangyarihan na mas malupit. Pero hindi mo na yun kailangan pang alamin dahil labas ka sa anumang nangyayari dito. Sa akin na lang dapat ito magtatapos. Gusto ko lang makaganti. Gusto ko lang pagdusahan niya rin ang pagkakamali niya. Muling isinagawa ni Sam ang pagriritual upang mas lalo niyang mapanatili ang lakas ng barang na nangyayari kay Rick.
Habang lumilipas ang mga araw, nananatiling tahimik ang kanyang anak sa anumang nalalaman niya. Nagkaroon din ng pagkakataon si Sam na dalawin muli si Rick sa bahay nito, kung saan niya mas unti-unting nasisilayan ang paghihirap ng lalaki. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na ng nararamdaman ko. Bumubungad sa harapan ni Sam ang paglabas ng mga salagubang sa katawan ni Rick at kung paano halukayin ng mga salagubang na yon ang balat ng lalaki para pumasok ulit sa loob. Bawat minuto ay sumisigaw si Rick. Kung ikaw man ang gumawa nito sa akin, Sam, nagmamakaawa naman ako sa'yo. Please lang, pag-usapan pa natin to. Pagod na ako. Lahat na sa buong katawan ko masakit. Maawa ka naman sa pamilya ko. Lalo na sa mga anak ko. Ako ba ang unang tao na naisip mong kayang gumawa niyan sa'yo? Isa ka lang sa naisip ko. Dahil alam kong marami na akong pagkakamali. Ang dami kong naagrabyadong tao. Hindi lang ikaw. Kung marami na pala, bakit hindi mo nalang tanggapin ang kaparusahan mong yan? Sobrang sakit nito. Lahat na naapektuhan sa amin. Ang kabuhayan ng pamilya ko. Ang mga anak ko. At ang mga pangarap ko para sa kanila. Marami akong pinagsisisihan sa buhay ko. Nakakaramdam ka pa pala ng mga ganyang bagay? Ngayon mo pa naramdaman na magsisi kung kailan ganyan ang nangyayari sa'yo? Alam nating lahat na kung hindi mo yan naramdaman, malamang hindi mo maiisip kung gaano karaming tao na ang nahihirapan dahil sa kasakiman na ginawa mo. Naiintindihan ko ang galit na nararamdaman mo para sa akin. Dahil alam ko naman na kaya ka nagkakaganyan. Dahil sa perang hindi ko binigay sa'yo. Isa na rin yun sa umuusig sa konsensya ko ngayon. Masyado akong nagpasilaw sa pera. At inakala ko na hindi na yun mauubos pa. Ngunit ngayon na hindi na kinaya ng pera na pagalingin ako. Napagtanto ko na hindi lang pala sa pera umiikot ang buhay ng tao. Yun nga ang hiningi ko ng tawad sa'yo. Hindi ko man hinihiling na mapatawad mo kagad ako. Pero sana dumating ang araw na
Na mangyari yun. Hindi na nagbitaw pa ng kahit na anong salita si Sam. Wala ring kahit na anong emosyon siyang ipinakita. Ang alam niya lang ay naghihirap na ang lalaking binarang niya. Nabibigyan na rin ng saysay ang pagdurusa niya dahil lang sa panloloko ng lalaki na yon. Sa paglipas ng mga araw, palala ng palala ang balitang natatanggap ni Sam tungkol sa kalagayan ni Rick. May isa kasing albularyo na gumamot sa kanya, ngunit hindi kinaya ang lakas ng sumpa na ipinataw niya. Kaya sa halip na gumaling ang lalaki, nakaramdam pa ito ng mas malala. Dumoble ang bilang ng mga salagubang na lumalabas sa kanyang katawan. Habang nasa labas si Sam at nagpapahangin, nilapitan niya ang kanyang bunsong anak. "Ma, andyan ka pala? Akala ko naman po natutulog na kayo ni Papa. Hindi ba malamok dyan?" "Bakit gising ka pa? Matulog ka na rin at may pasok ka pa yata bukas. Huwag ka na sinabing magpuyat eh. Exam nyo pa yata." "Wala naman pong pasok bukas. Holiday po, di ba? Dito na lang po muna ako. Sasamahan ko na lang kayo makapag-isip-isip. Alam ko po na tungkol yan sa pambabarang nyo kay Kuya Rick. Alam nyo po ba na walang-wala na talaga sila? Kahit po yung mga benepisyo sa gobyerno, hindi na nila magawang malapitan. Yun ding mga anak niya, hindi na yata nakapag-aral pa. Sayang nga, ang talino pa naman nung isa niyang anak." "Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin yan? Tingin mo ba mababago niya ng isip ko? Hindi ko naaalisin sa kanya ang sumpa. Hindi naman siya kaagad mamamatay dahil mahaba pa ang lalakbayin ng pagdurusa niyang yan." "Yun na nga po eh, napakahabang pagdurusa para sa kanya. Naiintindihan ko naman po na galit kayo sa kanya dahil na rin sa pagiging sakim niya, nahihirapan tayong ipagamot si Papa. Pero hindi po ba kahit na paano naman nagiging maayos na ang kalagayan ni Papa? Nagtutulungan naman po tayong pamilya eh. Sinaktan niya ako, galit na galit din ako sa kanya. Pero ngayon po na nakikita ko siya, siguro naman po sapat na yung pagbabalik nila sa hirap para lang tigilan nyo na yan." "Bata ka pa anak, kaya hindi mo pa masyadong naiintindihan ang mga bagay-bagay. Hindi lang naman siya sa akin may kasalanan eh. Para na rin niyang paghihigante ng mga taong hindi makaganti." "Alam niyo po ba na napatawad na siya ng mga yun? Yung ibang naagrabyado niya, yun ang tumutulong sa pamilya niya. Siguro naman po sapat na yun para ma-realize niya rin ang pagkakamali niya. Bakit hindi niyo po siya bigyan ng isa pang pagkakataon para patunayan na nagbago na nga siya? Kasi po sa nakikita ko sa inyo, kayo na rin po mismo ay nagbabago na. Parang noong muli niyong ginawa yung ritual, ibinabalik niyo sa sarili niyo ang galit ng nakaraan. Lahat na po ng bigat na ipon na sa inyo. Ayaw niyo pong maipasa sa amin ang kapangyarihan at ang sumpa ng galit. Ngunit paano niyo po yun maiiwasang maibigay sa amin kung ngayon pa lang pinaparamdam niyo na sa amin na ito ang lahing pinagmulan at ang lahing ipagpapatuloy namin? Iba na po ang pakiramdam sa loob ng bahay. Hindi na po ito ganun kasaya katulad noon. Kahit hindi niyo sabihin, ramdam namin ang mga kaluluwang napupuno ng galit. Please ma, kayo na rin po ang nagsabi sa akin. Mas magaan ang pusong nagpapatawad. Sana po alam niyo rin yun para sa sarili niyong galit. Hindi ko po gustong pangunahan kayo, pero umaasa din akong maramdaman ulit ang kapayapaan sa bahay natin." Hindi na naalis pa sa isipan ni Sam ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang anak. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin binabawi ng ginang ang anumang sumpang nakapataw sa kaluluwa ni Rick. Nakatanggap siya ng balita na tila ba ubos na ang lakas ng lalaki at siya na rin daw mismo ang nagmamakaawa sa kanyang asawa na wakasan na lang ang kanyang buhay para hindi na rin sila mahirapan. Doon na tila ba unti-unting nakaramdam ng awa si Sam. Lalo na nang nakita niya ang mga anak ni Rick na nahihirapan na rin sa buhay. Nagtatrabaho sila sa murang edad at hindi na naituloy pa ang pag-aaral.
Nalaman ni Sam na lahat ng ginagawa niya ay nagkakaroon ng malaking epekto sa mga inosente. Ayaw niyang makita ang mga anak niyang naghihirap ng ganon. Kaya bakit nga ba niya hahayaan ang mga bata na yon na ganon ang maranasan? Galit siya kay Rick, ngunit naisipan niyang oras na para magpatawad. Binawi niya ang sumpa. Noong una ay nahirapan pa siya dahil sa lakas ng ritual na gawa niya noon. Nagkasakit din siya dahil sa pagsalo pabalik ng sumpa, ngunit hindi rin naman yun nagtagal. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, unti-unti na ring umayos ang kalagayan ni Rick. Nawala na ang paglabas ng mga salagubang, ngunit kailangan pang maghilom ang mga sugat sa kanyang katawan. Alam ko po ang ginawa niyo, Ma. Salamat po dahil ikaw na ulit ang mama namin na hindi napupuno ng galit. Magiging maayos din po ang lahat, lalo na ngayong umaayos na rin ang kalagayan ni Papa. Kaya naman po natin to eh. Sana nga lang magbago na ng tuluyan si Rick. Dahil kung hindi, marami pang tao ang makakawawa at makakaranas ng lupit ng buhay. Siguro naman po alam na niya kung gaano kahirap makarma. Kaya alam na niyang hindi siya manlalamang ng kapwa. Nabalitaan ko nga po na ginagamot na lang yung mga sugat niya sa katawan. Laking tuwa nga ng pamilya niya. Sa mga susunod po na buwan, kapag tuluyan na siyang gumaling, doon na natin makikita ang malaking pagbabago sa kanya. Sa ngayon, sa halip na tungkol sa galit ang pagtuunan natin ng pansin, balik po tayo sa pamilya natin, Ma. Sa mga pangarap natin at pagtulong kay Papa. Katulad nga ng sinabi ni Gigi, itinuon na lamang ni Sam ang kanyang atensyon sa pag-aalagang muli sa kanyang pamilya. Doon siya nakaramdam ng kaginhawaan, lalo na nang nakakagalaw na ulit ang kanyang asawa. Nakakatulong na rin si Gigi, lalo na sa pinansyal. 1 taon ang lumipas hanggang sa muli na ulit nakabawi si Rick. Mahal na araw noong muli silang nagkita dahil kahit na malapit ang bahay ni Rick, hindi na nagawa pa ni Sam na pumunta roon. Pwede ba tayo mag-usap muna? Doon na lang muna kami, Ma. Bibili lang din po ako ng tubig. Hinayaan ng kani-kanilang pamilya ang dalawa na makapag-usap. Hindi pa man nagsasalita si Rick, ramdam na kaagad ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ang tagal na rin pala nating hindi nagkikita. Sa pagkakatanda ko, huli mo ako nakausap noong panahong may mga salagubang na lumalabas sa katawan ko. Oo, nung humingi ka ng tawad sa akin dahil sa nagawa mong pagkuha ng komisyon ko. Oo, at yun pa rin ang gusto kong ihingi ng tawad sa iyo. Grabe, hindi ko akalain na kahit ilang milyon pa ang hawak ko. Hindi ko alam na ganun lang yun mauubos. Ngayon, magaling na ang mga sugat ko. Pero may mga peklat pa rin talagang naiiwan. Isa na rin itong tanda at paalala sa akin sa napagdaanan kong paghihirap. Sa tuwing nakikita ko ito, naaalala ko ang pangalawang buhay na mayroon ako. Tinuturing kong pangalawang buhay ito. Dahil ito, yung buhay na gusto ko ng pagbabago. Mabuti naman natutunan mo na rin ang mga ganyang bagay. Ang akala ko kapag naging maayos ka na ulit, babalik ka sa dati. Hindi na. Marami na ang nagbago sa pananaw ko. Simula nung nagkasakit ako ng ganun kalala. Ayoko na ulit maranasan yon. Karma na nga akong may tuturing. At ngayon na napatawad na ako ng mga taong nagawan ko ng masama, hindi ko napapangarapin pa uli na gumawa ng mali. Totoong nagbago na ako. Isipin mo rin sana ang pamilya mo. Maaaring sila rin ang nagligtas sa'yo para magkaroon ka ng panibagong pag-asa. Basta sa akin, napatawad na kita. Hindi na rin ako umaasa na muling magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa'yo. Lahat tayo may mga natututunan sa mga nangyayari sa nagdaang taon. Hayaan mong mabawi ko ang tiwala mo. Pangako, sa pagkakataon na ito, tama na at mas maayos na. Sa'yo ako nakagawa ng malaking pagkakamali. Hindi na kailangan pa, Rick.
Magbago ka lang para sa sarili mo at wala na sanang sino man ang makaranas ng nangyari sa akin. Sarili mo ang tulungan mo at ang pamilya mo. Wala na sa akin ang pagbabalik ng tiwala. Ang mahalaga na lang ngayon ay ang pagpapatawad na naibigay ko. Hindi na naghintay pa ng salita si Sam. Nagpaalam na rin siya kaagad upang umalis na. Hindi na niya kailangan pang pahabain ang kanilang usapan. Nasabi na niya ang lahat ng gusto niya at hanggang doon na lang yon. Muling umandar ang mga araw, gumagaling na rin ang asawa ni Sam. Ang librong itim na hawak niya ay tuluyan na rin niyang ibinaon. Ayaw na niyang makagawa pa ng pagkakamali na magtutulak sa kanya para balikan ang anumang kapangyarihan na kanyang binitawan na. Lagi nang nakatatak sa kanyang utak ang sinabi ni Gigi na ang kanilang tahanan ay hindi niya dapat pinahihintulutang pasukin ng galit. Dahil ang galit na yon ang tuluyang sisira sa ganda ng kanilang pamilya. Namumutawi ang galit sa sinumang naaagrabyado na tanging paghihiganti lamang ang nagiging sandalan. Ngunit sa huli, mapagtatantong pagpapatawad pa rin pala ang tanging magpapalaya sa mga galit na kaluluwa. Shout out sa ilan sa mga masusugid nating tagapakinig. Christine Rapanan, Romulo Laman Jr., Chris Alcantara, Vivian Baterbonia, Cute Survivor, Leia Tuazon, Cola Lona, Kuya Gio 720 at Mary Grace Maloloyon. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig.